kanyang pagmamahal, malasakit at kalinga, at lalagigit kaagapay natin sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap, nagsumika. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Monomoso. Just ang mafia. We talk ng mga men, pero mga bars, pero broken pa rin. Maupo kayo. Hi! Hello! Tingnan natin kung sino ang pinakamalakas. District 1! District 2! District 3! District 4! District 5! District 6! Buhay na buhay Ay, magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon! Good afternoon! Nabusog ba kayo? Yes! Una, salamat sa Diyos at nakarating kayo ng ligtas. At salamat sa Diyos, nakaraos tayo nung I love you too. Nakaraos tayo nung pandemya. Mano pa sa pag-aaral ng ating mga anak. Babalik na ako. Thank you. Anyway, masaya ako at nandito kayong lahat. Alam ko, yung iba sa inyo, kanina may nagpa-picture sa akin, sabi, umabsent daw siya sa trabaho niya. Ikaw ba yun? Thank you, ha? Na-touch naman ako. Huwag kang mag-alala, hindi masasayang yung araw mo. Siyempre, uunawaan ko naman yun. Nagpunta kayo rito. May trabaho kayo, umabsent kayo. Huwag kayo magala. Walang uuwinuan. But I appreciate, deep inside, I appreciate your effort and giving time for us today, for our whole day. Ang Yorme's choice. Kaya na-appreciate po namin more than anything else. Pero pumanatag kayo, hindi naman kayo uuwi po sumilo kasi wala naman kayong maririnig na masakit na salita sa bawat isa sa amin dito. Kasi sayang naman yung araw ninyo. Binigay nyo na nga sa amin. Pauwi pa namin kayo na ang marinig nila, puro panira. Kaya masakit na sa mga. Okay. In fact, ako na. On behalf of our team, ako na ang nakikisuyo sa inyo. Huwag kayong makikipag-away. Ako na nananawagan sa inyo. Kung meron mang halaga, yung pagiging alkalde ko dati ng lungsod, bilang dati niyong ama, nananawagan ako ngayon, huwag tayo magsasalita laban sa mga kalaban ko. Hindi natin kailangan hilahin ang paa ng iba para tayo ang umangat.
Yung kabila, ako ang almusal sa umaga. Ako ang tanghalian. Ang hapunan. Yung isa naman, ako ang pulutan sa inuman. Okay lang yun. Hindi naman ako para pumatol sa mga panira. Maraming beses na rin ako pinagsabihan ng hindi magaganda. Maraming beses na rin ako inakusahan ng laway ng iba. Pero sa awa naman ng Diyos, patuloy ako nananalig sa nagdaan man at sa darating na mga panahon. Alam ko naman, matalino ang mga taga-Maynila. Kaya, ang pakiusap ko, huwag kayong sasagot sa mga panira nila. You don't need it. You know why? You know why I'm calling your attention with regard to those individual. May awa ang Diyos at sa tulong ng mga taga-Maynila. Halimbawa man makabalik ako bilang mayor, ayaw kong pamunuan ang syudad na hati-hati o hiwa-hiwalay. Because at the end of the day, paghalalan, pagkampanya, ang mga politiko, magkakaaway. Pagtapos ng halalan, yung mga politiko, pati-pati na. Pero yung nagkasakitan ng loob, tapos na ang halalan, yung magkakapitbahay, galit-galit pa rin. Tama ba? And I don't like that. Why? At the end of the day, tayo-tayo rin naman na magkikita sa finals dito sa Maynila. Tama ba? So I don't want to see hate. I don't like to encourage each and every citizen na magtanim ng galit at muhi sa kapwa. Dahil katulad ng sinabi sa atin ng ating mga guro at mga magulang, kung ano ang tinanim mo, siyang aanihin mo. Kaya ang gusto ko, pumanatag kayo. Patuloy tayong maniwala na ang mga taga-Maynila ay matatalino at alam ang nangyari sa lungsod ng Maynila. Kayo na mga leader ng kanya-kanyang paaralan, guro man o magulang, you should know better. You should know better. In fact, malamang sa hindi, lahat kayo magtataas ng kamay kapag tinanong ko kayo kung meron ba kayong anak na nag-aaral sa pampublikong paaralan. Ang sagot dyan, opo, lahat kami narito sa e-social. Kaya kung kayo pinananawagan na huwag magsalita ng hindi maganda, huwag sumagot sa mga panira at huwag manira rin ng kandidato. Alam niyo bakit? Ang taong naninira kasi walang maikwentong maganda. Dahil kung ikaw ay komportable sa bagay na ginawa mo, sa bagay na tinupad mo bilang isang obligasyon sa iyong nasasakupan, panatag ang kalooban mo. Ang tanging mong gagawin ay mag-ulat. Ano ang ginawa mo para sa aming mamamayan? At yun ang bagay na dapat marinig ni naman, hindi lang ng SPTA, kundi lahat ng mamamayan sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Okay, tayo naman. In fact,
marami tayong kwento na may kwenta. O, sample na lang. Mag-ano lang tayo ng kahit konti. Una, nagpandemya. Sabi ni Secretary Liling Briones, that night, nasa City Hall ako dahil hindi ako umuwi ng bahay. 3 months, hindi ako umuwi ng bahay para sa pamilya ko. Natutulog ako sa City Hall sa kasagsagan ng hirap ng tao. Ano sabi ni Secretary Liling Briones? We will continue our education for our children and we will adapt to distant learning. Tama ba? Sinabi niya yun. Napanood ko nung gabi. Anong ginawa ko immediately? Nagpatawag ako ng emergency school board meeting. Ayun. Ando doon ang SPTA, ando ng principal, DCS family, and your city board. Ano naging resulta? In a matter of 3 days, nakalikom ako, humigit kumulang 1 bilyong piso. In just 3 days. Ano ang natamasa? Epekto? Ano ang tinamasa? At least, kayong mga naparito, if not all, at least most of you, masasabi ninyo, nakaramos ang pag-aaral ng ating anak noong panahon ng pandemya. Hindi na pag-gastos si tatay, hindi na pag-gastos si nanay, kasi meron silang tablet. Hindi rin sila gumastos sa internet, may tablet ka na, may load ka pa. Sa mga guro na naparito, 10,300 of them in the city of Manila. 11,000 laptop. May sobra pa tayong 700. May laptop na ang teacher, may load pa ang teacher. Nairaos natin ang pag-aaral ng ating mga anak. Tama, mali? Kayo ang testigo nun. At kahit pa paano naman, kayo na mga nangabuhay dito, kayo, kasi hindi pa patay na eh. Wala tayong magagawa, hindi ko naman pwede maging testigo yung patay. Pero kayo, lahat kayo, testigo buhay. Matangos ang ilong natin, kaya natin sabihin, saan man, parte ng bansa, sa Maynila, noong panahon ng pandemya, walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Buwan-buwan, may food box. Ang mga nauubos yung food box, dumarating na naman yung isang food box. Tama, mali? Kaya marami tayong kwentong magaganda. So, imbis na, hilain natin yung paa ng may paa. Mano ba naman kayo'y maging bahagi ng pagpapalaganap at may dalang kwento na may kwenta na kapaki-pakinabang sa ating pamayanan. Oh. May nagsabi pa, narinig ko, at nagulat ako nung sinabi ito. Si Orme, yung pinagawang eskwelahan, sobra-sobra. Tingnan ninyo. Tama bang sabihin ng leader yun? Bakit ka di sobra-sobra? So nasanay na lang ba tayo na mga leader ay may malang, may magawa lang? O leader na nag-iisip ng pang-5 taon, ng pang-10 taon, o pang-mahabaang kapakinabangan ng mga mag-aaral sa lungsod. Eh bakit parang private school yung itsura? Bakit?
Kasi pangarap ko, ayan, maganda lang nandito ito. Ayan, si Joaquin. Mas gwapo yan. Sarap. Ayan, si Joaquin. Sila, kasama ng mga kapatid niya. Mapalad sila. Maswerte sila. Bakit? Nag-aral sila sa pribadong eskwelahan. Bakit? Ipinalad na yung ama nila. Pinilit kong magkaroon sila ng maayos na paaralan. Nakamit niya. O ngayon, masama ba naman ba na ako bilang ama ng lungsod ng Maynila na maipatikim ko naman sa mga anak ninyo yung natikman ng anak ko? Ngayon ako nakarinig, sobra-sobra yung ginagawa. Opo. In fact, ang problema nga ng mga magulang ngayon sa mga pangalang nabanggit, hinihingan sila ng jacket ng anak nila. O tingnan ninyo, kayo na ang humusga. Kung ang isang leader may vision, kung ang isang leader malayo ang tingin, noong araw, ang eskwela kinakancel kasi may bagyo. Tama mali? Ngayon, ang eskwela kinakancel kasi mainit. Pero naka-aircon yung 4 na eskwelahan. So, anong point natin? Akalain mo, naisip yun ng pamahalang lungsod na darating ang oras na kailangan naman mag-innovate ang public school facility ng ating mga eskwelahan. Yung ba'y sobra? Long overdue. I wanted and I dreamed of achieving the universally accepted teacher-student ratio sa loob ng classroom. Nung araw, 60 kami. 60 kaming makukulit. 70 kaming makukulit. Minsan sa isang classroom, 2 teacher, 2 klase. Bakit? Lack of classroom. But what I wanted is something that the private school students is enjoying. And the same thing that our children will enjoy in the next years to come in the city of Manila. Kaya ngayon, ang sabi pa, baka narinig nyo na rin ito. Si Orme, maraming utang. Narinig nyo na yan. Sige. Para kayo na rin makaparinig nito sa akin. Tanong, itinago mo ba yun? Of course not. The people of Manila knows it. Why? O real talk naman tayo sa glit. Taas ang kamay, and I'm pretty sure, all of you, na may anak dito. Pamangkin. And so on and so forth. Real talk lang ha. Kapag walang makakain ang anak ninyo, gagawa nyo ng paraan. Di nga. Iraraos nyo. Gagawin nyo ang lahat na makakaya nyo bilang isang ina, bilang isang ama. Yun din ang ginawa ko. Bilang ama ng 2 milyong bibig sa lungsod ng Maynila. Oh, gusto natin ng kwenta kasi may kwento. O sige, lalagyan ko lang ng konting numero. Kasi pag nahawakan mo,
mukhang maliit na bagay. Pero pag kinuwenta mo, nakalululang isipin. 700,000 families. May mga teacher dito. 700,000 families. Pagpalagay na lang natin, ang isang food box, 1,000 pesos. 700,000 times 1,000. 700 million. Tama? 700 million or 7 times 8. 8 months. 56. Pagkain pa lang. Napakaliit na food box per family. Magkano ang halaga? 5.6 billion piso. Tama mali? Eh yung kakap. 700,000 times 1,000. 700 million. Plus 5.6. 7.3 billion. Chinicha, lumabas. Ganun lang kasi. Walang kabagay-bagay. Pero at least, kahit pa paano, walang nagutom sa Maynila. Dalawa pa lang. 300 million COVID hospital. 500 million AstraZeneca. Testing kit, storage facility, remdesivir, tocilizumab, molnupiravir, by the hundreds of thousands ang bawat isa, by 50,000 ang bawat isa. Dam-dam million. Oh. Kasi gusto nila ng mathematics. You know what's ironic? Nanay, mga tatay, you know what's ironic? Kahit na masasakit ang sinasabi nila sa akin, o ito, I will give them credit. I will give them credit. Why? I always give credit where it's due. I will give them credit. Hindi ko po nagawa na mairaos kayong lahat ng ako lang. Kasama ko silang gumawa nun. Mamaraw, panay palakpak. Papuri rito, papuri roon. Sila. Ngayon, ako na pinakamasama sa paningin nila. Malinaw yun! Malinaw yun! Malinaw yun! Ngayon, kung yun ay mali, edi mali din sila. Kasama ko silang gumawa nun eh. Tama ba? Do I make sense? But that is water under the bridge. Why? I will let the people decide. That's why, hoy, patuloy na naniniwala, matalino naman kayo. Alam niya naman ang tama at mali. Ngayon, sinabi ko, kayo'y huwag mga away. Magpakababang loob kayo. Bakit? Gusto niyo ba akong bumalik? Gusto niyo dumami tayo? Pahabayin ninyo kamay ninyo. Magpakababang loob kayo. Pahabayin ninyo ang kamay ninyo. Ituro natin sa kanila ang tamang daan. Dumami pa tayo. Why? If you believe, and if you really believe that I can do better than anybody else there in that position, then hold on to it. Anchor to it. With it. Magsama-sama tayo, magparami tayo dito sa lungsod ng Maynila. Kaya, 47 days na lang. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Sigurado kayo? Gusto nyo ba talaga tayo bumalik? Handa na rin kami. 2 days from now, magsisimula na.
And I hope talagang makasama namin kayo. O ngayon, bago kayo umuwi, bukod sa nakita ninyo na mga programa, yung nakita nyo na yun, yung ginawa natin dati, itutuloy ko lang yun. On top of that, ito, kayo tatanungin ko kasi ayoko naninira. Lagi lang ako nagtatanong sa tao at inaalam ko ang damdamin ng tao. Matanong ko lang kayo, kung hindi nyo naman nararamdaman, huwag na kayo sumagot. Kung nararamdaman ninyo, sagutin ninyo. Napapansin nyo ba? Parang dumudugyot ulit ang Maynila ngayon. Totoo ba? Napapansin nyo? Baka sinacharot-charot nyo lang ako dito. Talaga? Umuwi kayo, may dalang pangarap. Baunin ninyo ito sa inyong pamilya. Sabihin ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, tatanungin ko kayo ulit. Nararamdaman niyo ba? Parang dumarami na naman ang tulongis ngayon. Kaliwat kanan ng snatching, holdapan. Parang wala. See? Parang wala ng gobyerno ulit sa Maynila. Ngayon, tanong, gusto nyo ba na maibalik na magkaroon ng gobyerno sa umaga? Sa tanghali? Sa hapon? Sa gabi? Hanggang madaling araw magkaroon ulit ng gobyerno sa Maynila. Pumanatag kayo, ibabalik ko ang kapanatagan ng pamumuhay sa lungsod ng Maynila.